Maagang dumating si Engineer Rex Rivero sa opisina, gaya ng nakasanayan niya. Tahimik niyang inilapag ang kanyang bag sa maliit ngunit malinis na cubicle na nakatalaga sa kanya. Wala pa halos tao sa buong floor. Ilan lamang sa mga janitor at security guard ang naroon. Para kay Rex, mas gusto niya ang ganitong oras. Walang ingay, walang istorbo, at higit sa lahat, walang mga matang mapanghusga. Bago pa siya magsimula sa trabaho, sinulyapan niya ang mga dokumentong naiwan sa kanyang mesa kahapon. Mga plano ng proyekto, cost estimates, at ilang reports na kailangan niyang suriin. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagbukas ng laptop at sinimula ng pag-review. Bawat detalye ay kanyang pinapansin. Bawat numero ay kanyang sinusuri. Para kay Rex, ang trabaho ay hindi basta ginagawa. Ito ay pinaninindigan. Habang unti-unting napupuno ang opisina ng mga empleyado, nagsimulang mag-iba ang atmosphere. May maririnig na mahihinang tawanan, bulungan, at mga kwentuhang hindi naman konektado sa trabaho. Ilan sa mga dumating ay napatingin kay Rex. May halong pagtataka at pag-aalinlangan. "Siya ba yung bagong engineer?" Bulong ng isa. "Oo, sabi nila galing daw sa malaking kumpanya." "Tignan na lang natin kung magtatagal." Sagot naman ng isa pa, sabay ngisi nito. Hindi yun pinansin ni Rex. Sanay na siya sa ganitong klase ng tingin. Sa bawat kumpanyang napasukan niya, palaging may ganitong pagtanggap. Hindi ka agad tanggap, laging sinusubok. Makalipas ang ilang oras, dumating ang supervisor nilang si Mr. Delgado. Isang lalaking nasa mid-40s, matikas ang tindig, ngunit may kakaibang aura na hindi ka agad mabasa. Lumapit ito sa mesa ni Rex. "Engineer Rivero," tawag niya. Tumayo si Rex at magalang na tumango. "Good morning, sir. May ipapagawa ako sa iyo. I-review mo itong report ng procurement team. Kailangan ko ng assessment mo bago matapos ang araw." Tinanggap ni Rex ang folder. Napakunot ang kanyang noo. May mga numerong tila hindi tugma. Ang halaga ng ilang materyales ay mas mataas kumpara sa karaniwang presyo ng merkado. Hindi siya kaagad nagsalita. Bagkus, mas lalo niyang pinagtuunan ng pansin ng pagsusuri. Lumipas ang tanghali nang hindi niya namamalayan. Habang ang iba ay nagkukumpulan sa pantry, nagtatawanan at nagkikwentuhan, si Rex ay nanatili sa kanyang mesa. Hindi dahil sa wala siyang pakialam, kung hindi dahil may mas mahalaga siyang ginagawa. Sa isang sulok ng pantry, muling pinag-usapan ng ilang empleyado ang bagong engineer. "Napansin mo? Hindi sumasama sa atin, oh," sabi ng isa. "Masyadong seryoso. Parang hindi bagay dito." Sagot naman ng isa pa. "Hindi tatagal yan dito kung ganyan siya." Bulong naman ng isa na may halong paninigurado. Sa kanyang cubicle, hindi man naririnig ni Rex ang eksaktong usapan, pero ramdam niya ang unti-unting paglamig ng paligid sa kanya. Ngunit sa halip na maapektuhan, mas lalo siyang naging determinado. Tahimik niyang isinara ang folder at muling tinignan ang mga numero. May mali, at sisimulan niyang alamin kung ano ang bagay na yon. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati na dumating si Rex. Bitbit pa rin niya ang parehong determinasyon. At ngayon, may dagdag na dahilan. Hindi na lamang ito patungkol sa paggawa ng tama. May nais na siyang patunayan. Binuksan niya ang laptop at agad na binalikan ang report na ibinigay sa kanya ni Mr. Delgado. Masusing sinuri niya ang bawat detalye. Mga resibo, supplier names, delivery logs, at kung ano-ano pa. Sa unang tingin, maayos naman ang lahat. Ngunit habang tumatagal, mas lumilinaw ang hindi pagkakatugma.
Pare-parehong supplier ang lumalabas sa iba't ibang proyekto. Ngunit magkakaiba ang presyo ng parehong materyales. May mga delivery na nakalag, pero walang katumbas na actual inventory. At higit sa lahat, may mga perma sa ilang dokumento na tila kinopya lamang. Napahinto si Rex. Hindi ito simpleng pagkakamali. Bandang 9:00, nagsimulang pumasok ang kanyang mga katrabaho. Isa sa kanila ay si Carlo, isang senior staff na kilala sa pagiging madiskarte. "Maaga ka na naman, engineer ah." Bati nito habang umuupo sa katabing cubicle. Ngumiti lang si Rex. "Nasanay lang." Sumilip si Carlo sa hawak niyang dokumento. "Ah, yan pala yung report na ibinigay sa'yo ni sir. Huwag mo nang masyadong himayin yan ha." Napatingin si Rex. "Bakit?" Bahagyang ngumiti si Carlo, pero may kakaibang kahulugan niyon. "Ganito na kasi talaga dito. Hindi mo kailangang gawing komplikado ang mga bagay." Hindi kaagad sumagot si Rex. Tinitigan lamang niya ang dokumento bago muling nagsalita. "Kung may mali, kailangang itama." Natawa si Carlo. Mahina pero may halong pangungutya. "Idealistic ka pa. Bago ka pa lang kasi." Tumayo ito at tinapik ang balikat ni Rex. "Kung ako sa'yo, makisabay ka na lang. Mas madali ang buhay dito kung marunong kang makisama." Pag-alis ni Carlo, mas lalo pang tumibay ang kutob ni Rex. Hindi lang iisa ang may alam. Parang sistema na ito sa kanilang kumpanya. Lumipas ang ilang oras at dumating si Mr. Delgado sa kanyang mesa. "Engineer, tapos mo na ba ang assessment?" Tanong nito. Iniabot na Rex ang dokumento. "May napansin po akong inconsistency, sir." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mr. Delgado. "Anong klaseng inconsistencies?" "May discrepancy po sa pricing at delivery records. Mukhang may kulang o mali sa documentation." Sandaling natahimik ang supervisor. Tumingin ito sa paligid bago muling bumaling kay Rex. "Iwan mo muna sa akin." Malamig nitong sabi. Tumango si Rex. "Yes sir." Pag-alis ni Mr. Delgado, napansin na Rex ang ilang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi na yun pagtataka. May halong babala na. Sa kabilang bahagi ng opisina, nagtipon-tipon ang ilang mga empleyado, kasama si Carlo at dalawang matagal na sa kumpanya. "May napansin daw yung bago," bulong ng isa. "Sabi ko na nga ba eh, masyadong mausisa," sagot naman ni Carlo. "Anong gagawin natin?" tanong ng isa pa. Napabuntong hininga si Carlo bago ngumisi. Kung ayaw niyang makisakay, edi ipapakita natin kung papaanong gumalaw dito. Nagkatinginan silang lahat. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo. Sa kanyang cubicle, patuloy lang si Rex sa trabaho. Ngunit hindi niya alam, o marahil alam na niya, na hindi na siya basta observer. Nasa loob na siya ng isang sistemang ayaw magpabunyag. At unti-unti, siya na ang magiging target. Hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa opisina. Kung dati ay may kaunting pakikitungo pa ang mga katrabaho ni Rex sa kanya, ngayon ay tila naging malamig ang lahat. Ang simpleng pagbati sa umaga ay napalitan ng katahimikan. Ang mga tanong patungkol sa trabaho ay sinasagot na lamang ng maikling salita. Kung minsan ay hindi pa sinasagot, ngunit higit pa sa katahimikan ng napansin ni Rex. Isang umaga, may natanggap siyang email mula sa accounting department. May attached na dokumento, isang project cost summary na nakapangalan sa kanya. Nang buksan niya ito, agad siyang napakunot noo. May mga approval na may pirma niya. Ngunit sigurado siya, hindi niya yon pinirmahan. Mabilis niyang sinuri ang detalye. Ang proyekto ay may malaking budget allocation at ang mga presyo ng materyales ay labis na mataas. Kung mapapatunayan na siya ang nag-approve nito, malinaw na siya ang mananagot. Tahimik niyang isinara ang file. Hindi siya nagpanik. Sa halip,
mas lalo siyang naging maingat. May problema ba, engineer? Tanong ni Carlo na biglang sumulpot sa gilid niya. Wala naman, sagot ni Rex, kalmado. Ngumisi si Carlo. Mukhang busy ka. Ingat ka lang sa mga pagpipirma mo ha. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw na kay Rex, hindi aksidente ang lahat ng ito. Malinaw na ito ay planado. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang mga insidente. May mga dokumentong nawawala sa kanyang desk. May mga file na biglang nababago ang laman. May mga utos na ipinapasa sa kanya ang hindi malinaw kung saan nanggaling. At sa tuwing may problema, tila siya kaagad ang itinuturo. Unti-unting nabuo ang isang imahe, isang empleyadong pabaya. Isang hapon, habang abala si Rex sa pag-aayos ng reports, may biglang dumating na staff mula sa HR. Engineer Rivero, tawag nito. Tumayo siya. Yes, kailangan ko pong makausap ng HR manager. May ilang concerns lang po patungkol sa performance ninyo. Hindi na siya nagtanong. Tahimik niyang sinundan ng staff papunta sa opisina ng HR. Pagpasok niya, naroon ang HR manager at si Mr. Delgado. Parehong seryoso ang kanilang mga mukha. Engineer Rivero, panimula ng HR manager. May natanggap kaming reklamo tungkol sa ilang errors sa reports na ikaw ang may hawak. Iniabot sa kanya ang isang folder. Binuksan ito ni Rex. Parehong dokumento ang nakita niya. Ang mga may peking perma. Ang mga may mali at overpricing. Ang mga dokumentong ito ay may approval mo, dagdag ni Mr. Delgado. Malamig ang boses. Tahimik si Rex, hindi siya kaagad nagsalita. May nais ka bang ipaliwanag? Tanong ng HR manager. Tumingin si Rex sa kanila, diretso at walang pag-aalinlangan. Hindi po ako ang pumirma sa mga ito. Sandaling natahimik ang silid, ngunit imbes na magulat, tila inaasahan na iyon ng dalawa. Mahihirapan kang patunayan yan, sabi ni Mr. Delgado. Tumangulang si Rex. Alam ko po. Paglabas niya ng opisina, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang kalmado dahil sa likod ng lahat ng ito, may ginagawa rin siya na hindi nila alam. Hindi man niya ipinapakita, bawat galaw ng kanyang mga katrabaho ay kanyang inoobserbahan. Bawat dokumentong dumadaan sa kanya ay kanyang kinokopya. Bawat inconsistency ay kanyang itinatala. Hindi siya basta-basta papayag na siya ang gagawing fall guy. Sa kabilang banda, nagtipon muli ang grupo ni na Carlo. Malapit na yan, sabi nito. Konti na lang, matatanggal na talaga siya. Dagdag naman ng isa. Ngumiti si Carlo. Kumpiyansa. Wala siyang laban. Lahat ng ebidensya ay nasa atin. Ngunit ang hindi nila alam, habang inaakala nilang nahuhulog si Rex, siya naman ay tahimik na naghahanda. At sa tamang oras, siya ang magbabaliktad ng lahat. Dumating ang araw na tila matagal nang hinihintay ng ilan sa opisina. Maagang ipinatawag si Rex sa conference room. Hindi tulad ng mga nakaraang usapan, mas mabigat ang pakiramdam ng araw na yon. Halos lahat ng mata sa opisina ay nakasunod sa kanya habang naglalakad. May ilan na may halong awa, ngunit mas marami ang tila nasisiyaan sa mangyayari. Pagpasok niya sa loob, naroon ang HR manager, si Mr. Delgado at ang dalawa pang senior officer ng kanilang kumpanya. Nakalapag sa mesa ang makapal na folder, punong-puno ng dokumento. Engineer Rex Rivero, formal na panimula ng HR manager. Base sa isinagawang internal review, nakitaan ka ng gross negligence at posibleng involvement sa fraudulent transactions. Tahimik lang na nakinig si Rex. Dahil dito, dagdag ni Mr. Delgado, ikaw ay sususpende habang iniimbestigahan ang kaso.
Effective immediately. Walang emosyon ang mukha ni Rex habang tinatanggap ang papel na iniabot sa kanya. Suspension notice. May nais ka bang sabihin? Tanong ng isa sa mga senior officers. Saglit siyang tumingin sa bawat isa sa kanila bago sumagot. Wala po sa ngayon. Isang maikling sagot, ngunit puno ng kahulugan. Paglabas niya ng conference room, mas lalong naging malinaw ang reaksyon ng opisina. May mga nagbubulungan, may mga umiwas ng tingin, at may mga ilan na hindi itinago ang ngiti. Akala mo kung sino? Pulong ng isa. Hindi rin pala malinis. Sagot naman ng isa pa. Sa isang sulok, tahimik na nakamasid si Carlo. May bahagyang ngisi sa kanyang labi. Tila ba natupad ang inaasahan? Habang nag-iimpake sa Rex ng kanyang mga gamit, walang sino man ang lumapit. Walang nagtanong. Walang nagtangkang umunawa. Ngunit hindi siya nagalit. Hindi siya nagpakita ng kahit na anong emosyon. Tahimik siyang umalis. Sa labas ng gusali, huminto siya sandali. Tumingala sa mataas na istruktura ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Ang parehong kumpanya ngayon ay tila tumalikod sa kanya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, may kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Pagdating sa kanyang maliit na apartment, agad niyang inilapag ang bag at binuksan ang kanyang laptop. Isa-isa niyang inilabas ang mga file, mga kopya ng dokumento, screenshots ng email, at mga tala na matagal na niyang iniipon. Sa bawat pahina, mas lumilinaw ang kabuuan ng sistema. Hindi lang ito simpleng anomalya. Isa itong organisadong katiwalian. Habang sinusuri niya ang mga ebidensya, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Saglit siyang nag-aalinlangan bago sinagot. Hello? Rex. Isang pamilyar ngunit bihirang marinig na boses. Sir? Maikli niyang sagot. Kamusta ang sitwasyon mo? Tanong ng nasa kabilang linya. Kalmado ngunit may bigat. Gaya ng inaasahan, tugon ni Rex. Nasuspend na po ako. Sandaling katahimikan. Magaling, sabi ng boses. Ibig sabihin, gumalaw na sila. Bahagyang umiti si Rex. Opo, kompleto na rin po ang kailangan nating ebidensya. Panahon na, dagdag ng boses. Isang simpleng pahayag, ngunit iyan ang simula ng pagbabago. Pagkababa niya ng tawag, muling tumingin si Rex sa mga dokumento sa kanyang harapan. Sa paningin ng lahat, siya ay bumagsak. Isang empleyadong nasangkot sa anomalya. Isang taong nabigo. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang pagkasuspindi niya ay hindi katapusan. Isa lamang itong hakbang. Isang tahimik na paghahanda para sa mas malaking pagbubunyag. At sa susunod na pagkakataon na babalik siya, hindi na siya basta empleyado, kung hindi isang taong magpapabagsak sa sistemang matagal ng bulok. Lumipas ang ilang araw matapos ang suspensyon ni Rex. Sa loob ng kumpanya, tila bumalik sa normal ang lahat. Ang mga dati ng gawain ay pinagpatuloy. Ang mga transaksyong may bahid ng anomalya ay mas lalo pang itinago. At ang pangalan na Rex ay unti-unting ginawang halimbawa ng isang nagkamali. Ngunit sa likod ng katahimikan, may paparating na bagyo sa kanila. Sa isang pribadong opisina sa itaas na palapag ng gusali, malayo sa mata ng karamihan, naroon si Rex, tahimik na nakaupo sa harap ng isang malaking mesa. Sa kabilang panig ay ang may-ari ng kumpanya, isang matandang negosyante na matagal nang may hinala sa nangyayari sa kanyang organisasyon. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo, iho, sabi nito, habang hawak ang ilang dokumentong ibinigay ni Rex. Ginawa ko lang po ang trabaho ko, sagot ni Rex, kalmado. Ngunit ang totoo, hindi yun simpleng trabaho. Unti-unting inilatag ni Rex ang buong katotohanan. Hindi lang po ito isang grupo, paliwanag niya. May connection po ang procurement, accounting, at ilang project managers.
organisado po ang galaw nila. May sistema ng overpricing, ghost deliveries, at manipulated reports. Isa-isa niyang ipinakita ang mga ebidensya. Mga dokumentong may peking pirma, mga email threads na nagpapakita ng koordinasyon, mga record ng transaksyon na hindi tugma sa aktwal na proyekto. At higit sa lahat, mga audio recordings ng ilang pag-uusap. Tahimik na nakinig ang may-ari. Sa bawat detalye, mas lalong lumalalim ang kanyang pag-unawa at pati na rin ang galit. "Gaano na ito katagal?" tanong nito. "Hindi po bababa sa 5 taon," sagot ni Rex. Napapikit ang matanda. "At lahat sila, pinagkaisahan ka?" Bahagyang umiti si Rex. Kailangan po nilang gawin yon. Dahil kung hindi, mabubunyag kaagad ang kanilang sistema. Sandaling natahimik ang silid. "Panahon na para matapos ito," mariing sabi ng may-ari. Tumango si Rex. Doon nagsimula ang susunod na hakbang. Hindi na siya basta si Engineer Rex Rivero. Sa pagkakataong iyon, inilatag na niya ang kanyang tunay na pagkatao. Bukod kasi sa pagiging engineer, siya ay isa ring abogado na may sapat na kaalaman sa batas at proseso upang harapin ang ganitong uri ng kaso. "Handa na po ang legal framework," sabi niya. "Kapag inilabas natin ito, sabay-sabay na po silang maharap sa administrative at criminal charges." "Sigurado ka ba?" tanong ng may-ari. Diretsong tumingin si Rex. "Opo, kompleto po ang mga ebidensya. Wala po silang matatakbuhan at hindi po sila makakatakas." Kinabukasan, isang opisyal na memo ang ipinadala sa buong kumpanya. Mandatory board meeting. Lahat ng department heads, senior staff, at key personnel ay kailangang dumalo. Agad itong naging usap-usapan. "May problema ba?" tanong ng isa. "Baka patungkol sa audit," sagot naman ng isa pa. Sa isang sulok, nagkatinginan sina Carlo at ang kanyang grupo. "Relax lang," sabi ni Carlo. Pilit na kumpiyansa. Wala naman silang mapapatunayan. Ngunit sa loob-loob niya, may bahagyang kaba na nagsisimulang sumilip. Samantala, sa labas ng gusali, muling tumingin si Rex sa kumpanyang minsang tumalikod sa kanya. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang papel. Hindi na siya pinaghihinalaan, sapagkat siya na ang maglalantad ng katotohanan. At sa oras na magsimula ang pulong, wala nang may tatago pa. Punong-puno ang boardroom ng araw na yon. Isa-isang dumating ang mga department heads, senior staff, at mga empleyadong may mataas na posisyon. May halong kaba at pagtataka ang makikita sa kanilang mga mukha. Hindi karaniwan ang ganitong klaseng pagpupulong, lalo na't mismong may-ari ng kumpanya ang nagpatawag. Sa unahan ng silid, nakaupo ang may-ari, seryoso at tahimik. Katabi niya ang ilang miyembro ng board at ang legal team ng kumpanya. Ang kapaligiran ay mabigat. Walang nagtatawanan, walang nag-uusap ng malakas. Pagbukas ng pinto, unti-unting natahimik ang lahat. Pumasok si Rex. Agad siyang nakilala ng karamihan. May mga napakunot noo, may mga nagulat, at may ilan na tila hindi makapaniwala sa kanyang presensya. "Hindi ba suspended yan?" bulong ng isa. "Ano ginagawa niya dito?" dagdag naman ng isa pa. Ngunit hindi na nakapagsalita ang iba nang siya ay umupo sa harapan. Kasama ng legal team. Tumayo ang may-ari. "Simulan na natin," mariin itong sabi. Isang maikling katahimikan ang sumunod bago nagsalita si Rex. "Magandang umaga po sa inyong lahat," panimula niya. Kalmado ngunit matatag ang boses. "Ang pulong na ito ay patungkol sa internal investigation na isinagawa nitong mga nakaraang linggo." Napatingin ang lahat sa kanya. Ang dating inaakusahan, ngayon ay tila siya na ang namumuno. "Sa simula pa lamang," patuloy niya,
Marami na pong inconsistencies ang napapansin sa mga reports ng kumpanya. Sa halip na itama, ito po ay naging bahagi ng isang mas malalim na sistema ng katiwalian. Isang screenshot ang binuksan sa likod niya. Lumabas ang mga dokumento, mga financial records, procurement reports, at email charges. Isa-isa niyang ipinakita ang mga ebidensya. Overpricing ng materials, sabi niya habang itinuturo ang isang file. Parehong supplier, magkaibang presyo sa magkaibang proyekto. Sunod naman ang isa pang dokumento. Ghost deliveries. May records ng delivery, ngunit walang aktwal na natanggap ang site. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin at ang ekspresyon ng mga nasa silid. May mga nag-iwas ng tingin, may mga pinagpapawisan, at may mga tahimik na nanginginig. Ang mga dokumentong ito, dagdag na Rex, ay may mga pirma. Ang ilan ay peke, ang ilan ay sapilitang ipinasa sa iba. Napatingin siya sa direksyon ni Carlo. Kasama na po dito ang pagtatangkang i-frame ang isang empleyado upang ilihis ang investigasyon. Tuluyang natahimik ang buong silid. Tumayo si Carlo. Wala kang patunay! Sigaw niya. Mga gawa-gawa lang yan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang audio recording ang pinatugtog. Boses niya yon. Malinaw. Pinag-uusapan ang plano laban kay Rex. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong silid. Dahan-dahang umupo si Carlo. Nawalan ng lakas. Pumasok ang ilang tauhan ng legal team, kasama ang mga otoridad. Base sa mga ebidensya, sabi ng isa sa kanila, kayo ay sasampahan ng kaukulang kaso. Isa-isa nilang tinawag ang mga pangalan. May mga tumanggi, may mga umiyak, at may mga tuluyang natahimik. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Rex. Walang galit, walang yabang, tanging isang tahimik na paninindigan. Matapos ang lahat, tumayo ang may-ari at nagsalita. Simula ngayon, lilinisin natin ang kumpanyang ito at sa wakas, lumabas ang katotohanan at nanaig ang hustisya. Ilang linggo ang lumipas matapos ang insidenteng yumanig sa buong kumpanya. Ang dating magulong sistema ay unti-unting napalitan ng kaayusan. Maraming posisyon ang nabakante. Mga taong matagal nang nakaupo ngunit ngayon ay wala na. Dala ng kanilang sariling mga kasalanan. Sa bawat sulok ng opisina, ramdam ang pagbabago. Wala na ang mga bulungan na puno ng panlilinlang. Wala na rin ang mga lihim na transaksyon dati tinatago sa likod ng papel at pirma. Sa halip, may bagong hangin ng transparency at pananagutan. Ang mga natarang empleyado ay tila muling natutong magtrabaho ng tama. May ilan sa kanila ang tahimik na nagsisisi. May iba naman na nagpapasalamat dahil sa wakas, may naglakas loob na tumayo laban sa mali. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Rex, tahimik, gaya ng dati. Ngunit ngayon ay iba na ang tingin ng lahat sa kanya. Hindi na siya ang bagong engineer na pinagdududahan. Hindi na rin siya ang empleyadong muntikan ng masira ang pangalan. Siya na ngayon ang taong nagbunyag ng lahat ng katotohanan. Isang umaga, muling dumating si Rex ng maaga sa opisina. Pareho pa rin ang kanyang routine. Pag-upo sa mesa, nagbukas ng laptop. At pagsisimula ng trabaho bago pa man dumating ang karamihan. Ngunit may isang bagay na nagbago. May lumapit sa kanya. Good morning, engineer. Bati ng isang empleyado. May respeto at sincerity sa boses. Ngumiti si Rex. Good morning din. Isa pa ang lumapit. At marami pa. Unti-unting napuno ang dating tahimik na espasyo ng simpleng pagbati. Hindi pilit, kung hindi kusang loob. Makalipas ang ilang oras, ipinatawag siya sa opisina ng may-ari. Rex, panimula nito. Malaki ang utang ng kumpanyang ito sa iyo.
Umupo si Rex. Tahimik na nakinig. Inaalok kita ng mas mataas na posisyon. Dagdag ng matanda. Pwede ka bang mamuno sa operations? O sa compliance? Ikaw ang bahala. Sandaling natahimik si Rex. Isang malaking oportunidad. Isang pagkilala sa lahat ng kanyang ginawa. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang kalmado. Salamat po, sagot niya. Ngunit mas pipiliin ko pong manatili sa kasalukuyan kong posisyon. Bahagyang nagulat ang may-ari. Sigurado ka ba? Tumango si Rex. Mas makakatulong po ako kung magsisimula sa ibaba, kung saan nagsimula ang karamihan. Isang simpleng sagot, ngunit puno ng prinsipyo. Ngumiti ang may-ari. Kaya kita pinili dahil sa ganyang ugali mo. Paglabas na Rex ng opisina, napadaan siya sa hallway kung saan dati siyang tinignan ng may pagdududa. Pero ngayon, ang parehong lugar ay tila mas maliwanag. Sa pagdaan niya, napansin niya ang isang bagong muka. Isang binatang empleyado na halatang kinakabahan habang hawak ang kanyang mga dokumento. Saglit silang nagkatitigan. Ngumiti si Rex. Isang tahimik na paalala na minsan, nagsimula rin siya sa ganitong lugar. Napuno ng hamon, tuda at pagsubok. Ngunit sa huli, ang katapatan ay hindi kailanman mali. Maaring ito ay subukin, maaring ito ay apihin, ngunit hindi ito matatalo. Habang naglalakad si Rex pabalik sa kanyang mesa, dala niya ang parehong prinsipyo na naging sandigan niya mula sa simula. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Ang kumpanyang minsang nalugmok sa katiwalian ay muling bumangon, mas matatag, mas malinis, at handa sa isang bagong simula. Lumipas ang ilang taon, at ang dating sugat ng kumpanya ay tuluyan nang naghilom. Ang mga kasong isinampa laban sa mga sangkot ay umusad na sa korte. Isa-isa silang humarap sa batas. Ang ilan ay pilit pang lumalaban, ngunit karamihan ay napilitang umamin. Ang mga pangalang dati may kapangyarihan sa loob ng kumpanya, ngayon ay nabahira ng kahihiyan. Ngunit sa kabila nito, hindi na yun ang sentro ng usapan sa loob ng opisina. Ang mas pinag-uusapan ngayon ay ang malaking pagbabago. Ang dating sistema na puno ng takot at panlilinlang ay napalitan ng isang kapaligiran na may tiwala at pananagutan. Ang bawat proseso ay mas malinaw, bawat dokumento ay mas maingat na sinusuri, at bawat empleyado ay may kamalayan sa kanilang responsibilidad. Hindi ito nangyari ng magdamag, ngunit nagsimula ito sa isang taong piniling manindigan kahit mag-isa. Sa isang sulok ng opisina, tahimik na nagtatrabaho, si Atty. Rex o Engineer Rex, gaya ng dati. Walang espesyal na upuan, walang marangyang titulo, at walang anumang palatandaan ng kanyang ginawang pagbabago. Kung hindi mo siya kilala, iisipin mong isa lamang siyang ordinaryong empleyado, at yun mismo ang gusto niya. Isang hapon, habang inaayos niya ang ilang dokumento, may lumapit na bagong empleyado sa kanya. Ang parehong binatang nakita niya ay ilang taon nang nakakalipas. Engineer Rex, mahina nitong tawag. Tumingin siya. Yes? Pwede po ba akong magtanong? Tumango si Rex. Sige. Nag-aalinlangan sandali ang binata bago nagsalita. Totoo po ba yung sinasabi nila na kayo po yung dahilan kung bakit nagbago ang kumpanyang ito? Sandaling natahimik si Rex. Ngunit sa halip na sagutin iyon ng diretso, bahagya siyang umiti. Hindi, sabi niya. Nagbago ang kumpanya dahil may mga taong piniling gawin ng tama. Napatingin ng binata, tila nag-iisip. Pero mahirap po yun, di ba? Dagdag nito. Tumango si Rex. Oo, mahirap yun, lalo na kung ikaw lang ang gumagawa. Saglit siyang tumingin sa paligid. Sa mga empleyadong abala sa kanilang trabaho. Sa mga mesa na dati puno ng lihim. At sa espasyo ngayon ay may katahimikan na hindi mabigat. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo dapat subukan. Dagdag niya. Tahimik na tumango ang binata. Salamat po, engineer.
Pag-alis nito, muling bumalik si Rex sa kanyang trabaho. Pareho pa rin ang kanyang ginagawa. Pagsusuri ng mga dokumento, pag-aayos ng detalye, at pagtiyak na walang mali. Ngunit ngayon, alam niyang may mga susunod na magpapatuloy sa kanyang sinimulan. At yon ang mas mahalaga. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa isang tagumpay. Ito ay nasusukat sa mga taong patuloy na pinipiling maging tapat kahit walang nakakakita. Sa labas ng gusali, patuloy ang galaw ng mundo. May mga bagong hamon, bagong tukso, at bagong pagsubok na darating. Ngunit sa loob ng kumpanyang iyon, may naiwan na aral na ang katapatan ay hindi kahinaan, na ang hustisya ay maaaring maantala, ngunit hindi maiiwasan. At minsan, ang tahimik na tao ay sapat na upang baguhin ang lahat. Sa kanyang mesa, tahimik na nagpatuloy si Rex Rivero. Hindi bilang bayani, kung hindi bilang isang taong piniling maging tama sa mundong madalas piliin ng mali. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na katapatan at integridad ay maaaring subukin, apihin at pagkaisahan. Ngunit sa uli, ito pa rin ang mananaig. Dahil ang katotohanan, kaano man katagal itago, ay laging lumalabas at nagdadala ng hustisya. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.